Sige nga, tingnan ko kung sino na ang nakakumpleto ng 3 araw ha. Pakitaas ang kamay ng nakakumpleto ng 3 araw ng simbang gabi na hindi naliligo. Hindi, naligo po, Father. Hindi pa tapos ang tanong, nakataas na kagad lahat ang kamay ninyo. Anyway, mga kapatid sa pananampalataya, patuloy tayong nagkakatipon-tipon dito sapagkat patuloy tayong nagnanais at patuloy tayong nananabik para ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa pagdiriwang na ito, sa pagninilay natin sa 3 araw ng ating simbang gabi at sa ating mga pagbasa, napakagandang simulan sa katanungang, minsan ka na bang nagkaroon ng maling akala? Maling akala. For example, napunta ka sa mall, nakita mo sale, at talagang mura, sabi mo, ay napakaganda nito at magagamit ko, at makakatipid ako, bibilhin ko na. Pero makalipas ang 1 taon, 2 taon, naandoon pa rin sa kahon at hindi pa nagagamit. Minsan, nakakita ka rin ng sale ng damit. Sabi mo, ang ganda nito at bagay sa akin. Pero ilang buwan na, naandoon pa rin sa aparador at naandoon pa ang tag dahil hindi mo alam kung saan okasyon pwedeng gamitin. Maling akala dahil mura, akala magagamit, maling akala. Pero hindi lang diyan nagtatapos ang pagkakaroon natin ng maling akala. Tulad na lamang, akala natin, si Catherine at si Daniel na forever. Pero hindi naman pala, maling akala. No po. At hindi lang rin yan, kahit mismong sa ating sarili. Akala natin, siya na ang para sa atin nung natagpuan natin. Pero sinaktan naman tayo. Maling akala. Akala natin siya na ang the one. Pero iniwan naman tayo. Maling akala. Akala natin siya na ang ibinigay sa atin ng Diyos. Pero niloko naman tayo. Maling akala. May nakikita ako, nagbubulungan. Siguro sinasabi, oo na, Father, ako na ang iniwan, ako na ang sinaktan, ako na ang niloko, tumigil ka na. Nasasaktan ulit ako. Pero mga kapatid sa pananampalataya, lahat naman tayo ay dumarating sa pagkakataon na nagkakaroon ng maling akala. At kung ating titingnang mabuti ang ating ebanghelyo sa araw na ito, palagay ko kahit si Jose nagkaroon ng maling akala. At bakit nagkaroon ng maling akala si Jose? Dahil nagplano siya na lihim na hiwalayan si Maria. At ano ang inaakala ni Jose? Pwedeng may ibang lalaki si Maria. Bakit? Dahil hindi pa sila ikinakasal, wala pang nangyayari sa kanila, natagpuan niyang nagdadalang tao na. At dahil matuwid si Jose, ayaw niyang mapahamak si Maria, lihim na hiwalayan. Maling akala. Pero sa pagkakaroon ng pagkakataon na tayo ay nakakatagpo ng maling akala sa ating buhay, ano ang ginagawa natin? Siguro sasabihin ng iba, sige, hayaan na, naandyan na, ipagpatuloy ko na. Ano ba ang magagawa ko? Nangyari na. Pero may maganda dapat tayong matutunan kay Jose ngayon. Bukod sa pagiging matuwid, ano ang napakalinaw na sinabi sa ating ebanghelyo? Lihim niyang hihiwalayan sana si Maria. At kapag sinabing lihim, mayroong katahimikan na mangyayari. At sa katahimikang ito, dumalaw ang anghel sa kanya sa panaginip at ipinaliwanag kung ano ba ang sitwasyon at kung ano ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, sa paghahanda natin ng ating sarili para sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, isang bagay ito na malinit nating nakakaligtaan. Ang katahimikan
Dahil nagagandahan ang ating mga dekorasyon, masaya ang mga tugtugin, marami ang mga pinaghahandaan, bili ng regalo dito, bili ng regalo diyan. At dahil may mga bonus, may mga 13-month pay, kung ano-ano ang gustong gawin. Pero nakakalimutan natin ng isang mahalagang bagay para ihanda ang ating sarili. Ang katahimikan. Katahimikan kung saan tulad ni Jose, naging malinaw sa kanya ang maling akala at naitama at naituwid. Sa katahimikan, ang maling akala ni Jose ay nangyari at natungo upang sundin ang kalooban ng Diyos. At ito rin sana ang mangyari sa atin at matutunan natin sa ating buhay. Kapag nagkaroon ng maling akala o pagkakamali sa ating buhay, matuto tayong tumahimik. Tumahimik upang pagnilayan, bakit ba nangyari sa akin ito? Ano ba ang mensahe ng Diyos sa akin? Ano ba ang dapat kong matutunan? At kapag nangyari ang katahimikan na ito sa ating buhay, sa kabila ng pagkakamali, malaki ang tsansa na maituwid pa rin natin ang ating buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya alam niyo po, sa tuwing ako ay nagbabasbas ng tahanan, dalawang bagay ang lagi kong sinasabi. Una, malinaw na kung bakit gustong magpabasbas ng tahanan ng isang pamilya dahil gusto nilang maramdaman ang presensya ng Diyos sa kanilang tahanan. Manguna ang presensya ng Diyos sa kanilang tahanan at maraming paraan upang makita at maramdaman ang presensya ng Diyos. At dalawang bagay ang lagi kong sinasabi. Una, ang pagmamahalan. Dahil sa loob ng pamilya at bilang isang pamilya, wala kahit sino ang mayroong perpektong pamilya. Magkakaroon at magkakaroon ng pagsubok, magkakaroon at magkakaroon ng pagtatalo at hindi pagkakaunawaan. Pero kapag ka may pagmamahal, mananatiling buo ang pamilya at dahil sa pagmamahal na yon, patuloy na mararamdaman ang presensya ng Diyos. At ang pangalawang binibigyan ko ng importansya upang maramdaman ang presensya ng Diyos, ang kahalagahan ng pananalangin. Bilang isang pamilya, may oras pa ba para magdasal? Bilang isang pamilya, sama-sama bang nakakadalo ng banal na misa? Pero bukod doon sa pananalangin ng sama-sama, oo, maganda na tayo bilang isang pamilya ay nagdarasal ng rosaryo, pero lagi kong ipinapaalala, ang pagdarasal ay hindi lamang tungkol lagi sa mga binibigkas natin sa ating bibig. Dahil ang isang bagay na mahalaga sa pananalangin, ang katahimikan. Sapagkat sa katahimikan na ilalagay natin sa konteksto ng pananalangin, doon magiging malinaw sa ating buhay, ano ba ang kalooban ng Diyos? Ano ba ang itinuturo ng Diyos? At ano ba ang nais ng Diyos na malaman natin sa bawat karanasan natin sa pang-araw-araw na buhay. Kaya makikita natin, napakahalaga ng katahimikan. At sa pamamagitan ng katahimikan na pwede nating ibigay sa ating sarili, tunay na matutularan natin si Jose sa kabila ng pagkakaroon ng maling akala, patuloy niyang naipakita ang kanyang pagiging matuwid. Sapagkat sa kanyang katahimikan, naging malinaw kung ano ang kalooban ng Diyos para sa kanya. At sa paghahanda natin ngayong Kapaskuhan, kung maglalaan tayo ng katahimikan sa kabila ng mga maingay na pagdiriwang, patuloy din nating makikita kung ano ba ang kalooban ng Diyos sa atin. Kung ano ba ang nais ng Diyos sa atin. At sa pagtupad ng kalooban na ito, tunay, tulad ni Jose, na ginamit ng Diyos para maging instrumento niya upang maging ama ni Jesus sa mundong ito, siya ay naging matuwid. At tayo bilang anak ng Diyos, dahil sa sakramento ng binyag, at bilang kapatid ni Kristo,
sa pagsunod sa kanyang kalooban, sa pagtulad kay Jesus, may ipapakita rin natin ang ating pagiging matuwid. Ang kasiyahan, ang kagalakan ay hindi lamang mararanasan sa mga ingay at magandang nakikita. Kung ninanais natin ang malalim na kagalakan at kasiyahan at makahulugang pagdiriwang ng Pasko, tingnan natin ang katahimikan ng ating puso. Pagnilayan natin ang katahimikan ng ating buhay, sapagkat doon bubukal ang pagkilos at biyaya ng Diyos sa ating paglalakbay sa mundong ito. Amen.